Kinausap ni James si Carlos sa phone. Sinasabi nito na dumating nga doon si Fiona. Hindi niya inaasahang gagawin iyon ng babae kaya mas nakaramdam siya ng inis dito. Hindi niya sukat akalain na ganoon ito kagarapal para lamang bumalik sa kanya. Sinabi naman niya kay Carlo ang plano niya at sinabi din niya na si Rio ang pinagpanggap niya. Noong una'y natawa pa ito dahil bakit daw lalaki din ang naisipan niyang gawing fake girlfriend. Dito ipinaalala niya na hindi siya palagay sa presence na isang babae kaya baka mabuko siya kapag pinilit niyang babae ang kunin niya. Pinasabihan na rin niya si Aling Miling na magluto ng special for lunch kasi may bisita at sinabi din niya na pauwi na sila at saka ipinaalala din niya na baka madulas ang mga ito kapag nakauwi na sila sa mansyon. Patapos na sila mag-usap nang lumabas si Rio mula sa dressing room at hindi talaga siya makapaniwala. Napaawang ang kanyang labi maging ang kanyang cellphone ay nabitawan niya at animoy statwa siyang itinulos sa kanyang pwesto. Isang napakagandang babae ang nasa kanyang harapan. May kakaibang pakiramdam ang namayani sa kanyang puso. Pakiramdam na hindi niya maipaliwanag ng mga sandaling iyon. Parang hindi siya makapaniwalang si Rio na kanyang alalay ang nasa harapan niya ngayon. Lumapit ito sa kanya pero nanatili lang siyang nakatuon ng paningin dito pero wala pa rin siyang kakilos-kilos kahit tuluyan na itong nakalapit sa kanya. Si Rio naman ay medyo nahihiya sa paraan ng pagtitig sa kanya ng kanyang boss. Senyorito? Mahal ko. Aalis na ba tayo? Tanong ni Rihanna nang makalapit sa kanyang senyorito at alam nga pala ng bakla na girlfriend siya nito kaya dapat lang na iyong pre-practice nilang tawagan ang itawag niya dito. Pero hindi pa rin ito kumilos. Uy, mahal ko. Nakatulala ka lang dyan. Sabi ko aalis na ba tayo? Niyugyug pa niya ng bahagya ang kamay nito. Yes, mahal ko. Ay, Rio. Mahal ko pala. Oo, babalik na tayo sa mansyon. Wika nito. Kanda mali-mali pa ito. Hindi din ito inalis ang titig sa kanya. Bakit po sa mansyon? Akala ko ba may makasama tayong mag-lunch? Tanong niya. Oo, pero nagtungo na siya sa mansyon. Hindi na nakatiis. Tiimbag ang nawika nito. Napailing na lamang siya. Anong masasabi mo ngayon sa girlfriend mo, Papa James? Nakangiting sabat naman ng bakla. Wala ka talagang kupas, Momilin. Wika nito sa bakla. Napakaganda ng mahal ko. Halos hindi ko na siya makilala. Wika nito na bumaling naman sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasan ang hindi mag-blush kasi naman nakatitig ito sa kanyang mga mata habang sinasabi iyon. Ako pa ba? At saka maganda talaga itong jowa mo, no? Hindi lang marunong mag-ayos sa sarili. O siya, sige na, humayo na kayo at kayo magpakarami. Wika ng bakla. Matapos magbayad at magpasalamat si James sa bakla, umalis na rin sila. Siyempre nagpasalamat din siya kasi dahil dito naranasan niyang maging isang napakaganda at eleganteng babae. Ipinagbukas siya ng pinto ng kanyang senyorito na hindi naman ito ginagawa dati. Tapos inalalayan pa siya nito sa pagsakay sa kotse. Naiilang tuloy siya at saka talagang nakakapanibago. Kung tratuhin siya nito ay animoy talagang isa na siyang babae. Matapos yun sumakay na rin ito pero saglit na tumingin sa kanya bago nito pinaandar ang makina. Ang ganda mo talaga, Rio. Sana naging babae ka na lang. Wika nito na ikinagulat niya. Ano po iyon, senyorito? Tanong niya. Nais niyang matiyak kung tama ba ang kanyang narinig. Wala. Sabi ko uuwi na tayo. Sabi nito at saka nagmaniobra na. Tumango na lamang siya. Baka nga mali talaga ang pagkakarinig niya. Habang nasa biyahe, napapansin niya na panay ang tingin sa kanya ng kanyang senyorito kaya hindi na siya nakatiis. Bakit po, senyorito? May dumi po ba ako sa muka? O baka naman pangit pong itsura ko? Nakangawing tanong niya. Wala naman. Ayos lang din naman ang itsura mo. Hindi nga lang ako sanay sa itsura mo ngayon eh. Sagot nito. Buti naman po. Kasi ako nagustuhan ko pong itsura ko ngayon. Ang ganda ko nga po Nakakatibo. Para na ako yung mga babaeng nagagandahan na taga Manila. Kaya sure po ako na hindi tayo mabubuking ng ex nyo. At saka promise ko din po na gagalingin ko po ang pag-acting para umalis na ang babaeng iyon. Inis na wika niya. Oo naman, kaya tandaan mo yung mga sinabi ko sa'yo ha. Tsaka yung tawagan natin at yung boses mo. Sabagay parang sanay na sanay ka na nga gamitin ang boses pang babae na iyan. Wika ulit nito. Ay, hayaan mo na po akong gamitin ang boss na ito, senyorito, para mas masanay ako. Baka kasi biglang lumaki ang boss ko, paktay na. Bukin po agad tayo kapag nagkataon. Wika niya kahit ang totoo ay mas gusto niyang gamitin muna ang kanyang totoong boses dahil namimiss na rin niya itong gamitin.
Hindi yung fake voice niya na parang pangmaton sa kanto ang tono. Oo naman, okay lang basta doble ingat ka mamaya ha. Mahirap na baka mabuking tayo. Mas hindi ko na mapapaalis ang babaeng iyon. At saka alam na rin pala ni na Brent at Carlo na magpapanggap kang girlfriend ko. Kaya huwag ka muna masyado naglalalapit sa kanila. Ayoko makita kang nakikipag-usap sa kanila. Naintindihan mo? Baka isipin pa ni Fiona hinaiya lamang kitang makipaglampungan sa pinsan ko at best friend ko. Mahabang pahayag nito. Medyo tumaas ang kilay niya sa sinabi nito. Para namang nakikipaglampungan siya sa kanyang Sir Brent at Sir Carlo. Yung dalawa lang na may lapit na lapit sa kanya. Para siya'y asarin o kaya ipagtripan. Sir naman, hindi naman ako nakikipaglampungan sa kanila eh. At saka baka ako nakakalimutan yun na lalaki po ako. Wika niya na pinalaki ang boses nang banggitin ang lalaki. Basta kahit na, ayoko pa rin lalapit ka sa kanila at mas lalo na makipag-usap man lang. Kunot noon ang wika nito. Nagkabit balikat na lamang siya ngunit sa kanyang isipan ni parang may iba pang ibig sabihin ang nais nito. Bakit parang tunog nagsiselos na boyfriend ang dating sa kanya ng mga sinabi nito? Tumahimik na lamang siya habang sila ay nasa biyahe. Ilang sandali pa ay nasa mansyon na sila. Binati sila ng gwardyang si Mang Andoy pero natawa siya ng tawagin nitong ma'am. Kahit ang gwardya ay hindi siya nakilala. Ilang beses naman na niya itong nakabiruan dahil nga sa wala naman siyang ibang magawa at pagkabagot sa mansyon kaya minsan ay tumatambay siya sa may guardhouse. Pagkapark pa lamang nila ng kotse, agad na sumalubong sina Carlo at Brent kaya wala siyang lusot. Hindi rin niya matutupad ang nais ng kanyang senyorito na huwag kausapin ang mga ito dahil heto at palapit na ang mga ito sa kanila. Nakita niyang mabilis na tumakbo ang kanyang Sir Brent papalapit sa kotse at ipinagbukas siya ng pinto. Ngunit halos malaglag ang panga nito nang sa pagbukas nito ng pinto ay makita siya sa ganoong ayos. Titig na titig ito sa kanya at hindi na nakakilos. Animoy natuklaw ito ng ahas pagkakita sa kanya. Kaya naman hindi siya makababa. Sir Brent, hello po. Hindi po ako makakababa kung tutulala ka lang po dyan. Wika niya gamit ang boses babae. Pero wala pa rin itong katinag-tinag kahit pa kinakaway-kaway niya ang kamay niya sa may harapan nito. Pero wala pa ring epekto. Boses babae? May kasama ka bang babae, dude? Sabi ko na nga ba magbabago din ang isip mo eh. Teka, nasan si Rio? Narinig naman niyang tanong ni Carlos sa kanyang senyorito na nooy nakababa na. Hindi naman ito sinagot ng kanyang senyorito. Bagkus umikot ito at pinukaw ang kanyang Sir Brent na tila na matanda dahil nanatili lamang itong nakatulala. Alis nga dyan, Brent. Paano bang makakalabas si Miss kung haharang ka dyan? Utos naman ni Carlo kay Brent. Ang kanya namang Sir James ay tuluyan ng hinila sa Brent para makababa siya dahil hindi nadadala lang sa simpleng yugyug ito sa balikat. Nang tuluyan ng mapaalis si Brent, inalalayan siyang bumaba nito. Oh wow, ang ganda ng fake girlfriend mo, dude. Bulalas naman ng kanyang Sir Carlo. Mukhang hindi siya namukhaan. Hello po, Sir Carlo. Hindi niyo na po ba ako nakikilala? Wika niya na ginamit ang malagom na boses. Wow, Rio? Gulat na bulalas nito. Tumango naman siya habang nakangiti. Oh my God, ang ganda mo. Halos lumuwa ang mata nitong bulalas. Di nga, ikaw ba talaga yan? Muling tanong pa nito. Tila hindi pa makapaniwala. Oo naman po, Sir Carlo. Ako to. Buti naman po mukhang pumasa ako sa test nyo na girl. Ibig sabihin, hindi na kami mabubuking ng ex na senyorito. Nakangiting wika niya ngunit ginamit na niya ang totoo niyang boses. Ulala, pati boses? Sobrang lambing. Kung hindi ko lamang kilala si Rio, baka isipin ko ng tunay kang ang babae. Grabe, parang lumakang ulo ko ah. Wika na naman ito. Para tuloy gusto na niyang matawa sa mga reaksyon ng mga ito. Sa bagay hindi naman niya masisisi ang dalawa. Akala ng mga ito'y lalaki talaga siya. Rio, totoo bang ikaw iyan? Tanong naman ng kanyang Sir Brent na noon palang nakabawi. Ako po ito, sir. Pasensya na kung nagulat ko kayo. Kahit ako nga din po'y nagulat at hindi makapaniwala. Para nga pong feeling ko yung ganda ko ngayon eh. Kaya safe kami ni senyorito. Nakangiting sagot niya dito. Grabe. Oo nga eh. Natulala pa nga ako sa ganda mo. Mas maganda ka pa dun sa ex ni Kuya James eh. Bulalas nito. Medyo kinilig tuloy ako sa tenura nito. Nasaan palang babaeng iyon? Tanong naman ng kanyang senyorito. Nasa may garden siya, dude. Naengganyo sa nagagandahang bulaklak kaya nagtungo doon. Nakaready na nga mga pagkain. Kayo na lamang hinihintay ni Rio. Sagot ng kanyang Sir Carlo. Saglit, pupuntahan ko lang siya doon.
Wika nito at saka nagtungo na. Medyo nakaramdam siya ng inis. Hindi ba dapat isinama siya nito dahil nga nagpapanggap silang dalawa? Mamaya niyan isipin pa ng babaeng iyon na may gusto pa rin dito ang kanyang senyorito. Ewan, hindi niya may paliwanag ang nararamdaman ng sandaling iyon. Parang gusto niyang sundan na lamang ito. Mukha ka talagang babae, Rio. Teka, pati boobs mo parang totoo. Tanong naman ng kanyang servant at akbang tutusukin ng daliri nito ang kanyang dibdib. Buti na lang mabilis siyang nakaiwas kundi lagot siya. Naku, si sir talaga. Siyempre fake din po yan. Sige po, susundan ko lang po si senyorito sa garden. Yun lang at mabilis na siyang naglakad palayo sa dalawa. Pagdating niya sa garden, tutuloy na sana siya sa may favorite spot niya. Ang part ng mga nagagandahang rose ang nakatanim. Ngunit natigilan siya nang marinig ang kanyang senyorito nang magsalita. Nagkubli siya sa malagom na bougainvillea para hindi siya mapansin ng mga ito. Stop it, Fiona! Mahiya ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Ikaw ang nagloko, remember? So bakit parang ngayon pinapalabas mo pa yata na ako ang may kasalanan ng lahat? Galit na pahayag nito sa babae. Oh, come on, babe. Yes, inaamin ko na may kasalanan talaga ako pero ikaw din naman. Parehas lang tayo. Dahil kung hindi ka sana nagsinungaling sa akin noon, kung hindi mo sana inilihim sa akin na mayaman ka pala at hindi lang basta mayaman, anak ka pa pala ng asyendero, hindi sana tayo umabot sa puntong ang best friend mong pinili ko dahil siya itong nag-aastang mayaman. Kaya mo sa akin isisi ang lahat. Pero babe, I'll swear, mahal na mahal kita. Please, come back to me. Nagawa ko lang naman yun dahil mahirap lang kami at alam mo naman yun, di ba? Mahabang pahayag ng babae. Hindi niya ito makita ng maayos dahil nakatalikod dito sa may gawin niya. Pero sa nakikita niya talagang maganda at makurba ang katawan ng babae. Wow! Kakaiba ka talaga, Fiona. Ngayon hindi ko alam kung bakit nga ba ako na-inlove noon sa'yo. Pero ngayon na nakaharap na kita, mas nakakasiguro ako na wala na talaga akong pagtingin sa'yo. Galit na muling wika ng kanyang senyorito. No! Hindi ako naniniwala. Alam ko ako pa rin ang mahal mo. At yung babaeng sinabi mo na girlfriend mo, alam ko ginawa mo lang siyang kasangkapan para makalimutan ako. Kaya babe, ayusin na natin to ha. Nandito ako oh. Pangako hindi na muli kita ipagpapalit kahit na kanino. Please, bumalik ka na sa akin ha. Pagmamakaawa ng babae. Ganun ka ba talaga kabilib sa sarili mo ha? I said, hindi na kita mahal. At hindi ako tanga para balikan ka pa. Mariing wika ni James sabay talikod na nito. Ngunit bigla itong hinila ng babae at mabilis na sinapo ang mukha at sinakop ng labi nito ang labi ng kanyang senyorito. Nagulat si Rihanna. Bigla siyang napahawak sa kanyang kaliwang dibdib dahil may naramdaman siyang bahagyang pagkirot doon. Pakiramdam niya may mumunting karayom na tumutusok sa kanyang puso nang masilayan ang tagpong iyon. Kasunod noon ay ang pagtulo ng butil ng luha sa kanyang mga mata na ipinagtaka naman niya. Hindi niya alam kung bakit at para saan ang luhang iyon. Nagpasya siyang iwanan na ang dalawa para makapag-usap pa ang mga ito ng maayos. Alam niyang hindi dapat siya nakikinig sa mga ito. Kahit pa, batid niyang pera lang talaga ang habol ng babae. Halatang halata sa pananalita nito, ngunit paano kung mahal pa talaga ito ng kanyang senyorito? May kung anong mabigat na bagay ang tila dumagan sa kanyang dibdib sa isiping iyon. Tumalikod na siya para bumalik na lamang sa mansyon o kaya ay magkulong sa kwarto niya. Mukha namang hindi na matutuloy ang pagpapanggap nila. Rihanna? Mahal? Namilog ang kanyang mga mata nang marinig niya ang boss ng kanyang senyorito. Pasimple niyang pinahid ang luha bago siya humarap dito. Mahal, pasensya na. Sinundan kita pero malas na ako. Sige na, maiwan ko na kayo. Nauutal na wika niya dito at ang mandatalikod na pero mabilis na nakalapit sa kanya si James. Hinapit siya sa bewang. Saglit itong tumitig sa kanya at nang mapadako ang tingin nito sa nakaawang niyang labi. Pakiramdam niya tumigil ang pag-ikot ng mundo nang walang babalang ang kininito ang kanyang mga labi. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanlamig ang kanyang buong katawan at parang nawala ng lakas ang kanyang tuhod ng sandaling iyon. Sa una, simpleng paglapat lang ang ginawa nito ngunit kalaunan ay nagsimulang gumalaw ang labi nito at halos mapatid ang kanyang hininga sa paraan ng pag-angkin nito sa kanyang mga labi. Napakasarap, nakakahilong epekto ng halik nito. Animoy napakagaan niya at tila inihihele siya sa alapaap. Maya-maya tuluyan na siyang pumikit. Ganon din ito at sabay nilang dinamnamang napakasarap na halik na iyon. Maya-maya pa ay ito na ang kusang bumitaw sa kanyang mga labi. Saglit silang nagkatitigan. Siya'y litong-lito at mababanaag naman sa mata ng kanyang senyorito ang pagkamangha.
Napalingon naman siya sa gawin ng ex-girlfriend nitong nanlilisik ang mga mata habang nakatuon sa kanilang dalawa. See? Yun ang tunay na halik, Fiona. Punong-puno ng pagmamahal. At kahit pa habang buhay, hindi ako magsasawang halikan ng labi ng babaeng aking pinakamamahal. At yun ay walang iba kundi si Rihanna. Hindi ko nahahayaang malapatan pa ng kahit na sinong babae ang labi ko, lalo na kung sa'yo, dahil para lamang ito sa mahal ko. Siguro naman ngayon kumbinsido ka na. Kumain ka muna bago ka umalis. Kahit papaano naman may konsensya pa rin ako, hindi katulad mo. Nanguuyam na pahayag nito sa ex. Nanatili naman itong nakahawak pa rin sa bewang niya. Hindi naman siya makapaniwala sa narinig. Alam niyang pagpapanggap lang ang lahat pero parang ang sarap pangarapin na totoo na lamang sana ang lahat ng sinasabi nito. Na totoo na lamang sana ang halik na pinalasap nito sa kanya. Pero syempre, tiyak niyang part iyon ng plano nilang pagpapanggap. Baka kinailangan lang itong gawin ng kanyang senyorito para mapaniwala nito kaagad si Fiona na may namamagitan sa kanila, na talagang sila ay nagmamahalan. Kaya lang bakit ganoon ang kanyang pakiramdam? Parang totoo ang halik na iyon. Parang naramdaman niya ang puso ng kanyang senyorito habang hinahalikan siya. At ganoon din siya. Iba yung pakiramdam ngunit hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na iyon. Pero alam niyang imposible ang kanyang iniisip. Alam ng kanyang senyorito lalaki siya kaya talagang imposible. Nagiging assuming na yata siya. Naku, kapag hindi siya nag-ingat baka makahalata na talaga ang kanyang senyorito. Tayo na mahal ko. Baka hinihintay na tayo ni Aling Miling. Aya naman ni James na nakatulala pa rin si Rihanna. Halos hindi pa rin nagsisink in sa kanyang isipan ang kagaguhang nagawa. Kanina tinangka siyang halikan ni Fiona pero agad niyang naitakip ang kanyang palad sa labi nito bago pa man lumapat ng tuluyan ang labi nito sa kanyang labi. Matalim niya itong tiningnan sa mga mata bago bahagya itong itulak. Wala siyang sinabi kahit na ano, basta pauyam niya itong nginitian at nagpatuloy na siya sa paglakad ngunit agad niyang nakita si Rio at paalis na ito kaya hinabol niya. At basta na lang niya itong hinapit sa bewang at nang masilayan ang labi nitong bahagyang nakaawang, marahil nagulat sa ginawa niya ay hindi na siya nakapag-isip pa. Tuluyan niyang inangkin ang mapupulan nitong labi. Sa una, simpleng paglapat lang ngunit ewan ba niya, parang magic ang nangyari. Agad siyang nadala ng malasahan ang masarap at malambot na labing iyon. May mainit na bagay na tila humaplos sa kanyang dibdib at animoy sinasabi din ng kanyang puso na nais pa niya ng higit doon, kaya naman tuluyan na siyang nadala. Inangkin niya ang labi nito sa paraang alam niyang ikababaliw nito at ikababaliw din niya. Kakaiba kasi ang sarap na kanyang nalasap ng ganap na masakop ng kanyang labi ang labi nito. Ibang-iba kapag hinahalikan niya noon si Fiona at dahil sa halik na iyon tuluyan ang nawala sa kanyang isipan na isang lalaki at hindi babae ang nagmamay-ari ng labing iyon. At matapos niyang halikan ito, nakapagsalita siya ng mga bagay na kahit siya'y nagulat din. Ramdam niya, hindi lang basta salita iyon kundi nanggaling iyon sa kanyang puso. Bonus na lamang iyong naniwala si Fiona na talagang may mahal na siyang iba. Totoong wala na siyang makapampagmamahal sa babae. Kahit nang yakapin siya nito ay talagang wala ng spark, kahit konti man lang. Pero ngayong nakahawak ang kamay niya sa maliit na bewang ni Rio at halos magkadikit ang kanilang mga katawan, hindi lang basta spark ang kanyang nararamdaman. May iba pa, ngunit hindi niya iyon mapangalanan. Hindi niya mahagip sa utak kung ano ba ang tawag sa damdamin na iyon. Patuloy silang naglakad patungo sa mansyon. Nilingon niya si Fiona. Masama ang tingin nito na ipinupukol sa kanila. Kuya James! Rio! Sigaw ni Brent sa kanila. Katabi nito, si Carlo na kumuway naman sa kanila. Si Brent naman ay hindi na nakatiis. Tumakbo itong patungo sa kanila. Paglapit nito ay agad nitong hinawakan si Rio sa kamay at hindi la palayo sa kanya. Tiningnan niya ito ng masama. Napangiwi naman ito at saka binitawan ang kamay ni Rio na hawak-hawak pa rin ito. Mahal ko, pwede bang mauna na kayo sa dining room? Pupunta muna ako sa room natin. May kukunin lang ako. Wika naman ni Rihanna sa malambing na boses nang makarating sila sa mismong kinatatayuan ni Carlo. Halos malaglag naman ang panga ni Carlo at Brent dahil sa sinabi niya. Marahil hindi makapaniwala ang mga ito sa itinawag niya sa kanyang senyorito. Sige, mahal ko. Basta bilisan mo lang ha. Sagot naman nito ngunit bahagya siya nitong kinabig at hinagkan sa noo. Halos madigas naman siya dahil sa ginawa nito. Pangalawang pagkakataon pero grabe yung feeling. Napapikit pa siya at ninamnam ang mainit na labing na natiling nakadampi sa kanyang noo.
Pagmulat niya ng mata, napansin niya ang panlalaki ng mata ng kanyang Sir Brent at Sir Carlo, habang awang pa rin ang mga labi. Ang ex naman ng kanyang senyorito ay nalilisik pa rin ang mga mata at tila anumang oras ay dadaluhungin na siya. Nginitaan niya ito at bahagya siyang yumuko, tanda na nagpapaalam din siya dito. Saka siya tuluyang umalis. Ramdam niyang nakasunod ang 4 na pares na mga mata habang papalayo siya. Nang marating niya ang kanyang silid, mabilis siyang pumasok doon. Parang timang lamang siyang nakatayo sa gitna at nakatulala, sabay ngingiti ng bahagya, sabay dadamhin ang labing kanina lamang ay pinalasap ng napakasarap na halik ng kanyang senyorito. Hanggang sa hindi na siya nakatiis, tumili na siya ng tumili. OMG, kinikilig ako. Ay, ang sarap niyang umalik. First kiss ko yun pero hindi ako nangihinayang na nawala na yun. Expert kisser naman yung kumuha nun eh. Ay, Diyos ko, parang nakalutang ako sa langit hanggang ngayon. Kinikilig na wika niya sa sarili. Nagtungo lang talaga siya sa kanyang silid para ilabas ang kanina pa pinipigilang kilig. Sobrang hirap kayang pigilin iyon, kaya nagdahilan lang siyang may kukunin, pero ang totoo, gusto lang niyang tumili ng tumili at namnamin ang nakakakilig na sandaling namagitan sa kanila ng kanyang senyorito. Nahiga siya saglit sa kanyang kama at muling dinama ang kanyang labi. Pumikit siya at muling inimagine ang sandaling iyon. Ang sandaling tila tumigil ang pag-inog ng mundo sa kanya. Ang sandaling pinalasap sa kanya ng kanyang senyorito ang tamis ng unang halik. Ngunit agad siyang napamulat. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Yung pakaramdam na tila may maliliit na dagang naghahabulan sa kanyang puso, nakatulad sa mga nababasa niyang mga pocketbook. Kanina nakaramdam siya ng kirot at tila maliliit na karayom nung akala niya hinalikan ng kanyang senyorito ng ex nito. Ngayon naman ay tila mga naghahabulang daga nang maalala ang napakasarap na halik na ipinadama nito sa kanya. OMG, hindi kaya in love na ako kay senyorito? Bulalas niya sa kanyang sarili. Halos umapaw sa kagalakan ang puso ni Rihanna dahil sa ipinapakitang kasutan ng kanyang senyorito James. Alam naman niyang huwad lamang ang lahat ng sweetness na iyon, pero hindi niya maiwasang kiligin. Lalo na ngayon, super sweet nito habang kumakain sila. Marahil kung pumayag siya ay sinubuan siya nito. Love, di ba favorite mo itong garlic butter shrimp ni Aling Miling? Bakit hindi ka kumukuha? Wait, ipaghihimay kita. Nakangiti nitong wika. OMG, anong gagawin ko? Allergy ako sa hipon. Dali niya sa isipan, pero wala na siyang magagawa pa dahil heto at nakahanda na ang kanyang senyorito na isubo sa kanya ang malaking hipon na binalatan nito. Mabubuking sila ni Fiona kung hindi niya iyon kakainin. Tinanggap niya ang shrimp na isinusubo nito sa kanya. Masarap, napakasarap naman talaga, pero batid niya na ilang oras lang may makakaramdam na siya ng pangangati, pamumula ng muka at buong katawan, at mas worse ay may hirapan na naman siyang huminga. Di ba masarap, love? Masayang tanong nito sa kanya, at saka pinahid dito ang konting sauce na nasa gilid ng kanyang labi. Kuya, super sweet nyo naman dalawa. Sana all na lang talaga may girlfriend na kasing ganda ni Rio at kasing bait pa. Ani Brent. Ilang minuto na rin kasi silang nasa hapagkainan, pero halos sa kanya lamang nakatuon ang mata nito, at ganoon din ang kanyang Sir Carlo. Siyempre naman, siya ang babaeng ihaharap ko sa dambana ng altar, kaya hindi ko hayaang masira kami ng kung sino mang may bala kami sirain. Mariing wika ng kanyang senyorito. Medyo kinikilig na naman siya kahit hindi naman iyon totoo. Muli siya nitong sinubuan ng hipon at nakailang subo pa ito na hindi niya matanggihan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos ng lunch na iyon, pero mas mahalaga pa rin sa kanya na hindi sila mabuking. Nakasimangot naman na tumingin sa kanya si Fiona. Ilang taon na pala ang girlfriend mo, James? Mukhang bata pa yan . Hindi ka kaya makasuhan ng child abuse niyan? Kaya na ba niyang gawin na lahat ng ginagawa ko sa'yo noon? Baka naman mahina yan. Patutsyada naman ng babae. Nakataas pang isang kilay nito. 22 years old na ako, Fiona. Kaya wala kang dapat na ipag-alala sa amin ng mahal ko. Kahit naman mas bata ako sa kanya, kaya kong gampanan ang pagiging asawa niya kung sakaling mag-propose siya sa akin. Handa ko siyang damayan sa hirap at sa ginhawa man, at hindi ko siya ipagpapalit sa kahit na sinong lalaki. At titiyakin kong hihigatin ko ang lahat ng pinaranas mo noon sa kanya, ng punong-puno ng pagmamahal at hindi yung fake lang. Sagot niya. Naiinis siya sa babae. Napakakapal talaga. Talagang ito pa ang may lakas na loob na patutsadahin siya. How dare you, bitch! Galit na wika nito. Akmang tatayo para siguro-sugurin siya, pero pinigilan ito ni Carlo.
Sit down, lady. Nasa harap tayo ng hapagkainan kaya matuto kang gumalang. Di imbagang nawika ng kanyang Sir Carlo. Tumingin naman siya dito at bahagyang tumango. Bilang pasasalamat, ngumiti lang ito sa kanya. Kasi siya inahamon yata ako. Kung wala ka sana sa landas namin ni James, baka kanina pa halos hindi na siya umiwalay sa akin. Ikaw ang panira Panakitbutas ka lang naman. Galit na wika nito. Enough! Please lang. Manahimik ka na, Fiona. Carlo, pwede bang pakihatid na lang babaeng yan sa bayan pagkatapos niyang mananghalian? Nawalan na ako ng gana sa pagkain Galit na wika ni James sabay tayo ng upuan. Nakinga naman siya dahil makakaalis na siya sa harap ng mga ito, lalo na sa mapunuring mata ng ex ni James. Ramdam na niya ang bahagyang pangangati ng kanyang braso at maging sa kanyang hita. Tsak niyang pati mukha niya ay mamamantal na rin at sana lang talaga hindi siya mahirapang huminga. Kapag kasi nagkaganoon, hindi kaya ng kanyang gamot para sa allergy. Kailangan talagang madala siya sa ospital. Hindi niya alam kung paano niya itululusutan pero bahala na. Hindi naman siguro lalala. Ako din, love. Nawalan ako ng gana. Pwede bang maunan ako sa room? Dahilan niya pero ang totoo, gustong-gusto na niyang kamuti ng mga parte ng kanyang katawan na sobrang kate. Samahan na kita, love. Gusto ko na rin magpahinga muna kasama mo. Nakangiting wika nito. Ha? Okay lang naman ako kung mag-isa ako. Baka may gagawin pa kayo pag-uusapan. Pa kayo ni Fiona. Okay lang. Ituloy niyo lang. Sige, maiwan ko na kayo ha. Kandautal na pahayag niya. Kung pwede nga lang na kumaripas na ng takbo patungo sa kanyang kwarto ay kanina pa niya ginawa. Bago siya tuluyang makalayo, narinig niyang may tauhan sa farm ng mga mangga ang dumating at may sinabi ito tungkol sa pagtitipong gagawin mamayang gabi. Pero hindi na niya iyon inintindi. Basta nagmamadali na siyang nagtungo sa kanyang silid. Pagdating niya doon, agad niyang hinimas-himas ang mga parteng nangangati. Nagsisimula na rin siyang magkaroon ng pantal-pantal kaya hinanap niya sa kanyang bag ang gamot niyang iniinom kapag nakakakain siya ng pagkaing allergy siya. Laking pasasalamat niya nang meron pa siyang gamot. Hindi rin kasi siya sigurado kung meron pa siyang stock. Matapos uminom, minabuti niyang humiga sa kama pero ramdam pa rin niya ang pangangati ng kanyang katawan. Hindi siya mapakali. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanya. Bumangon siya para sana magbihis na. Sa tansyan niya nakaalis naman na ang girlfriend ng kanyang senyorito kaya maaari na siyang magpalit. Ngunit nagulat siya sa kanyang itsura. Nangangapal na ang kanyang labi at puro pantal na rin ang kanyang mukha at mas malala pa sa kanyang leeg. Wala pang 1 hour pero ganito agad ang epekto sa kanya ng nakaing hipon. Hindi siya pwedeng humingi ng tulong sa kahit na kanino dahil siguradong mabubuking siya. Pero ilang sandali pa ay tila kinakapos na siya ng hininga. Halos mapugto na ang kanyang mga ugat sa leeg dahil sa paghahabol sa kanyang paghinga. Hanggang sa tuluyan na siyang mapahandusay sa sahig. Naluha na rin siya dahil hindi niya alam kung makakaligtas ba siya o mamamatay na sa silid na iyon. Paano ng kanyang itay, ang kanyang kuya at ang kanyang senyorito? Mamamatay siyang hindi man lang nasabi dito ang tunay niyang pagkatao at hindi man lang siya nakapag-sorry sa panlilinlang na ginawa niya dito. Maya-maya lamang ay tuluyan na nagdilim ang kanyang paningin pero bago iyon, nakita pa niya ang pagbukas ng pintuan ng kanyang silid. Rio, gising ka na pala. Kumusta na? Anong nararamdaman mo? Nag-aalalang mukha ni Brent ang kanyang unang nasilayan at saka inilibot niya ang paningin sa paligid at doon niya napagtantong nasa ospital siya. Napabalikwas siya ng bangon at saka matiim na tumitig siya kay Brent. Alam mo na? Alanganing tanong niya dito. Oo, sinabi sa akin ng doktor na allergy ka pala sa hipon. Alam mo naman na bawal sa'yo pero bakit mo pa rin kinain? Seryosong tanong nito sa kanya. Baka kasi mabuking kami kapag hindi ko iyon kinain. Nahihiyang wika niya. Kaya naman isinugal mo ang buhay mo para lamang sa pagpapanggap na girlfriend ni kuya. At nakuha mo pantiisin ang nararamdaman mo dahil sa lintik na lihim mo. Galit na wika nito. Unang beses niyang makitang ganoon ang kanyang Sir Brent, kaya hindi niya napigilan ang hindi maluha. Sa totoo lang mas close niya ito kaysa sa kanyang Sir Carlo at Senyorito James. Ayaw niyang magalit ito sa kanya ng tuluyan. At isa pang kinatatakot niya baka isumbong siya nito sa kanyang Senyorito. Patawarin mo sana ako, Sir Brent. At saka pakiusap ko po sana. Huwag niyo po munang sasabihin kay Senyorito ang totoo. Pakiusap niya dito habang patuloy na umaagos ang luha. No, Rio. Dapat na niyang malaman ang lahat. Paano kapag sa susunod mapakain ka na naman niya ng pagkain bawal sa'yo? O paano kung maaksidente ka na naman? So kaya pala ayaw mong padala sa ospital kahapon. Yun pala ay dahil isa kang babae. At
dahil sa pagtatago mo ng totoong pagkatao mo, nalalagay sa panganib ang buhay mo. Kahapon at naulit na naman ngayon. Alam mo bang sinabi ng doktor kanina? Kung nahuli pa daw ko ng konti sa pagdadala sa'yo dito sa ospital, baka tuluyin ka ng binawian ng buhay. Hindi ko nahihintayin pantuluyan mo at kapahamak ang kalokohan mong ito. Ngayon din ay tatawag ako kay kuya para sabihin sa kanya lahat. Mahabang wika nito. Please, huwag po Sir Brent. Nagawa ko lang naman po lahat ng ito dahil sa itay ko. Nagawa ko magpanggap bilang lalaki dahil may sakit si itay at dahil na rin sa lupa namin. Please po, hayaan niyo na lamang po sana na ako magsabi sa kanya. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Pakiusap niyang muli. Naiyak na talaga siya ng tuluyan. Halatang nag-aalala sa kanya ang kanyang Sir Brent pero hindi maaaring matuklasan ng kanyang senyorito ang lahat.